So welcome back sa panibagong episode ng Drive Talk. So ngayon, ang ipapakita natin, itong 2025 Honda Civic RS Hybrid. Let's find out here in Drive Talk. Siyempre, simulan muna natin dito sa exterior. So, itong Civic is naka-LED na rin siya na headlight. Tapos, nandito na rin yung badging niya ng RS. May blue siya sa emblem niya. Tapos yung bumper niya, mas ma-appeal siya para sa akin kaysa dun sa normal na RS Turbo. Tapos yung fog lamps niya, wala. Meron siyang ventilation dito. May 4 naman na sensor ang unahan netong Civic RS HEV. So, dito naman sa side profile netong Civic na hybrid, same din naman siya sa RS Turbo na black din yung sa side mirror niya. Pero yung mag siya na iba na. Ang sukat naman nito is 235/40 R18. So, ang maganda rito sa gulong ng Civic is naka-Michelin siya na Pilot Sport. Same din naman sa RS Turbo. So, dito naman sa likod ng Civic na RS HEV, same din naman siya na may ducktail dun sa RS Turbo na variant. Tapos, meron din blue dun sa emblem niya. Tapos, may nakalagay na hybrid. Tapos, meron siyang 4 na parking sensor dito sa likod. So, dito naman sa trunk ng Honda Civic, ang luwag ng space niya, oh. Talagang kasya yung malalaking maleta dito. Tapos, eto, meron siya dito kalabitan para matupi niyo yung upuan sa second row. Tapos yung spare tire naman niya is donut. Tapos ang nagustuhan ko rito, tinakpan ng Honda yung mekanismo nung sa trunk, which is naging premium siya tignan. Ang Honda Civic RS HEV ay may makina na 2.0 liter at ang battery naman nito is lithium ion. Meron naman itong 141 horsepower at 182 Nm of torque sa gasoline engine. At ang electric motor naman nito ay merong 184 horsepower at 315 Nm of torque. Ang transmission naman nito is ECVT. So ngayon, no, nandito tayo sa loob ng Honda Civic RS HEV. Yung loob niya, kung i-compare natin doon sa previous vlog ko na V-Turbo, mas maganda yung loob nito kasi ito yung top of the line variant niya. So yung steering wheel niya, almost the same lang, may red stitch lang dito. Tapos marami nga lang siyang piano black, which is gasgasin. Pero yung climate control niya is dual, tapos meron na rin siyang auto climate control. Kasi ito pang maganda rito, yung aircon vent niya is honeycomb. Tapos may red finish, which is naging sporty siya tignan. At ito pa maganda rito, yung speaker niya is naka-Bose, kaya maganda yung nag-music kayo dito. Tapos yung trim naman ng headroom niya is hindi siya dumiin kasi black material. Tapos yung dashboard naman niya is soft touch, which is maganda, leather finish. Ganun din dito sa may sidings niya. Tapos meron din siya dito red finish na makikita nyo. Tapos yung bintana naman niya is automatic up and down, dalawang bintana, driver and passenger. Tapos ito pa maganda rito, meron siyang type C na 2 port. Tapos meron siyang 12 volts USB socket. At meron din itong wireless charging. Tapos meron 2 cup holder dito. Ito pa nagustuhan ko, yung sa gitna niya is hindi siya piano black, hindi siya gasgasin. Tapos yung center console niya is sakto lang. Tapos meron siyang tray sa loob. Tapos yung gauge naman niya, maganda. Fully digital siya. Tapos meron siyang driving mode, which is susubukan natin mamaya sa test drive. Tapos yung infotainment naman niya, mas maganda to kaysa sa V-Turbo. Kung mapapansin nyo, same din sa other hybrid cars, makikita nyo rin dito yung pag-charge ng battery niya. Malinaw rin ang camera netong Civic RS HEV at ito naman ang iba't ibang view ng camera nito. May special feature din ito kagaya ng ibang mga Honda dahil meron siyang lane watch camera na gumagana kapag nag-turn signal right ka at automatic bubukas yung camera mo. Pagdating naman sa upuan, meron itong 8-way power seat adjustment. Yung map light pala nito is LED. Tapos yung visor naman niya, meron siyang mirror at saka lights, hindi pa siya LED. Tapos meron siyang sunshade. Tapos yung
pedal naman niya, naka-sports pedal. So, lipat naman tayo dito sa likuran. So, nakalimutan ko banggitin na maganda yung spacing ko doon. Yung legroom, headroom, okay naman. Dito sa likod, maganda rin. Sobrang ganda ng legroom ko. Headroom ko, okay lang. Tapos may mga speaker siya dito. Tapos ang maganda rito, meron siyang rear aircon vent. Tapos may Type-C na 2 port. Which is hindi kayo mag-aagawa ng mga katabi niyong pasahero. Tapos meron kayo ditong armrest with cup holder. LED na rin ang dome light nito, kagaya sa unahan. Tapos ang dami niyang cup holder. So, testingin naman natin tong Civic na hybrid. So, bago natin simulan tong test drive, papakilala ko si Ma'am Kim po. Ma'am Kim ng Honda Cars Preview. Kung taga-preview kayo, visit nyo lang siya sa showroom. Maraming available na unit, no? Yes. Itong hybrid available na po ba? Yes, sir. Meron na tayo. So, ngayon, testingin naman natin tong Civic na RS Hybrid. Ito yung Civic na walang coding. Exempted pa. Exempted. Kasi alam natin yung ibang nag-Civic, mahilig sa ano talaga. Yung medyo sporty. Ngayon, naka-electric mode tayo, no? Kaya tahimik yung makina natin. Ito yung gusto ko sa Honda eh. Ang lambot talaga ng steering niya. Wala talaga akong masabi sa steering niya. Saka, ito pa, yung pedal niya is naka-sports pedal na siya. Compared dun sa na-drive ko na Honda Civic na V-Turbo. So, ito yung mas premium feel. Saka, mas marami siyang mode. Meron siyang 4 na driving mode. Meron siyang individual, may sport, may normal, tas may econ. Itong Civic, ang sarap niyang i-drive eh. Although kung titignan mo siya sa labas, malapad siya tignan. Pero pag nandito na kayo sa loob, talagang maganda yung driving feel niya dito sa driver's cockpit. Tapos sobrang ganda rin ng suspension niya. Tapos ang luwag pa. So yung EV mode dyan, di mo marinig yung ano na nagcha-charge eh. Meron kasing hybrid cars na once na nakatigil ka, naririnig mo nagcha-charge yung kotse. Dito hindi. Tapos pwede mo rin siya makita dito sa power flow. Yung mismong ano ng kotse. So tanong ko lang ma'am, so hybrid to. So gaano nga ba siya katipid yung fuel consumption niya? So sa isang buwan ba ilang beses tayo magpakarga ng gasoline dito? Ang akin kasi sir, depende pa rin naman siya sa gamit mo. Pero ang ano kasi neto is 25 kilometer per liter siya. Yun yung parang estimated. Estimate. Mas matipid. Pero syempre, inaano pa rin namin. Syempre, depende pa rin sa gamit. Sa driving habit pa rin. Yun pa, yung turning radius siya, maganda rin oh. Malaki siya lumiko. So ngayon, bigyan natin ng power dito sa Econ. Oh, may power din. Mabilis din yung Econ mode niya. Pwede na. Subukan natin yung handling nito. Okay din, hindi masyadong maramdaman oh. Yung brakes niya maganda rin eh, no? Hindi siya may bite eh, yung brakes. Subukan na natin lipat ng ano, individual. Mas may power siya compared sa Econ. So testing naman natin tong ano, sports. Pag sports po ba, hindi na nagana yung electric motor? Naka-gasoline na siya? Hindi po, ganun pa rin naman. Ganun pa rin? Siya. Yes po. So pan-charge lang talaga yung gasoline Yes po. niya? Yun lang po talaga yung purpose. Mas malakas yung ano, sports mode oh. Sumisipa, maganda. Siguro kung ito yung kotse ko, mas gusto ko yung sports mode. Kasi pakiramdam ko parang ako naka-sports car dito. Kasi ramdam mo agad yung power kahit hybrid siya. Testingin na lang natin tong normal mode. Okay din. Parang Econ din pala tong normal mode. So dito magtatapos ang vlog natin. Dito sa 2025 na Honda Civic RS HEV. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe. At click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa channel ko.
Hanap nyo ba yung mga Bath and Body Works, tapos Nivea body wash, Jergens na lotion, at saka mga Dove na body wash? Meron kami niyan dito sa Anjay Clothing. Ang maganda rito, magagaranti namin na original yung mga products. At hindi lang imported products ang meron kami. Meron din kami mga personal collection. Nagpo-promo rin kami nun. Meron din kaming pre-lab, beauty product, at saka mga iba pang mga apparel. Kagaya ng mga bags, sapatos, tsinelas. Lahat yan meron dito. At kapag naka-worth 600 pesos ka, pwede kang manalo ng Bath and Body Works na lotion. Kaya visit na kayo dito sa Anjay Clothing.